Una sa lahat, motorcycle rider na sinita dahil dumaan sa bike lane, nakipagsagutan sa mga otoridad. Nagpakilala pang pulis sa Baykambyo. Hindi ko ginagamit yung profession ko. Sabi mo pulis ka. Nagmamadali ako, sabi ko, galing ako kang promise, sabi ko. Ang buong detalye kaugnay ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Senadora Amy Marcos may maanghang na pahayag laban sa pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez tungkol sa People's Initiative. Wala po ng sulat, di namin maintindihan. Hindi siya bicameral, bipolar siya. Speaker Martin Romualdez itinangging inaatake niya si Vice President Sara Duterte at meron din siyang inamin. Sa totoo lang po, namimiss ko siya. Malacanang, tinangging required ang mga empleyado ng gobyerno sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Linggo. Sa Davao City naman, may isasagawaring malaking rally kontra Chacha. Sa Pulsa Video, 4 na Koreano arestado matapos magsuntukan sa Taguig. Pamilya Mulak, magkaka-sitcom dito sa Kapatid Network. At makiride tayo kay Johnny sa isang rooftop sa Makati na bar na playground pa. Magpinsan pero magkalaban. Walang preno mga birada ni Senadora Amy Marcos laban kay Speaker Martin Romualdez. Kinutyapan ng Senadora ang kanyang pinsan. Agad namang bumuelta ang House Speaker. Banat niya sa mga senador, wala kayong pakialam sa People's Initiative. Narito ang aking report. Maanghang ang mga batuhan ng paratang at sagutan ng magpinsang sina Senadora Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Amy, itinuro si Romualdez na siyang pasimuno at nagpondo ng signature campaign sa People's Initiative para sa charter change. Opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 o July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. Buwelta naman ni Romualdez, walang basihan ng paratang ni Amy. Mga Marites siguro, nakikinig sa mga Marites. I'd like her to prove it and prove it. Kasi maraming Marites nang lumalabas yan sa Senate. At imbis daw na banata ng Kamara dahil sa People's Initiative, panawagan ng House Speaker sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, the delays that you have caused. Ipinunto rin ni Romualdez na mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa Senado. Kaya hayaan na raw ang proseso ng People's Initiative. Wala kayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Nalilito naman ang ilang senador saan nila yung mga magulong pahayag ni House Speaker Romualdez. Sa sulat na ipinadala ng Speaker kay Senate President Mig Zubiri, tiniyak ni Romualdez na susuportahan at i-adopt ng Kamara ang resolusyong inihain ng Senado kaugnay sa pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Pero nakasaad din dyan na susuportahan ng Kamara ang isang alternative People's Initiative na pangungunahan ng Senado. Kaninang umaga natanggap ni Zubiri ang sulat ni Romualdez. Sasagutin daw ito ng Senado sa Lunes. Pero nanindigan si Zubiri na depektibo at labag sa saligang batas ang paraan ng pangongolekta ng pirma para sa People's Initiative. Nagbabala na raw sila kaugnay ng posibleng constitutional crisis, pero mukhang unti-unti na raw itong nangyayari. Sa panayam naman ng programang storiko ng One News kay Senator Marcos, may maanghang naman siyang banat sa kanyang pinsan.
Bakit balik na naman sa alternative PI? Ano ba naman to? Talaga naman, napakahirap kausap. Labo ng sulat, di namin maintindihan. Hindi siya bicameral, bipolar siya. Very confusing. Dagdag pa ni Marcos, maraming testigo na nagkaroon ng bayaran ng pirma sa People's Initiative. Lalabas daw ang totoo sa pagdinig sa Martes ng Senate Committee on Electoral Reforms na pangungunahan ng Senadora. Wala raw magagawa si Speaker Martin Romualdez kung nakikinig sa mga marites si VP Sara Duterte, kaya nito nasabing inaatake siya ng administrasyon. Ang dagdag pa ni Romualdez, namimiss na raw niya si VP Sara. Nasa front-end balitang yan, Marin Enriquez. Diretsahang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y hidwaan nila ni Vice President Sara Duterte. I have not attacked any ally of this administration. Sagot yan ni Romualdez sa pahayag ni VP Sara nitong Miyerkules na marami aniyang hindi nakaiintindi kung bakit inaatake ng Speaker ang mga kaalyado ng administrasyon. Nagtataka raw si Romualdez kung ano bang nagawa niya para sabihing inaatake niya si VP Sara. Baka raw nakikinig ang bise sa mga nagkakalat ng chismis at tila may pinatamaan pang senadora si Romualdez. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan, that's up to her. But, miski pa, may pinagsamahan din natin. Dagdag pa ng House Speaker, Sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati marami kami magkasama. Pero sa ating, our work now, she as Vice President and the Secretary of DepEd, and me being the Speaker. sa kabila nito, sinabi ni Romualdez na nirerespeto at suportado niya si Duterte bilang Vice President at Education Secretary. Katunayan, siya raw ang tumayong campaign manager ni VP Sara noong eleksyon. Pero dati na ring sinabi ng bise na walang kinalaman si Romualdez sa desisyon niyang kumandidatong Vice President. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Romualdez. Pero ang kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo hindi kumbinsido sa mga pahayag ni Romualdez. What he is saying and what he is doing are at loggerheads. Hindi totoo yung sinasabi niya kasi lahat ng galaw niya puro pakontra kay BP Inday Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nilinaw ng Presidential Communications Office na hindi required ang mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa gagawing bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Linggo. Kinumpirma yan ni PCO Secretary Cheloy Garafil. Anya, voluntaryo ang pagpunta sa rally. Nilinaw yan ng opisyal kasunod ng mga kumakalat na memorandum sa ilang ahensya ng gobyerno kung saan nire-require daw pumunta ang mga empleyado. Gaganapin ang rally sa Quirino Grandstand sa Maynila alas 6 ng gabi. Nakatakdang dumalo rito si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan. Samantala, may ikinakasaring malaking rally sa Davao City sa Linggo. Para naman yan, tutulan ang isinusulong na People's Initiative para sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Davao City. Inaasahang nasa 50,000 Davaoenyo ang lalahok sa naturang rally. Dalawang higante at mukhang magkaribal na rally ang mangyayari sa dating na linggo, January 28. Ang una po ay inilulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Luneta Grandstand linggo ng gabi. Ito pong bagong Pilipinas ay ang bagong rebranding ng pamahalaan na madalas naman ay nangyayari kada administrasyon. Ang mga halimbawa niyan ay ang Philippines 2000 kay FPR, Era para sa Mahirap ni Pangulong Estrada at ang Strong Republic kay Gloria Arroyo. Si Pinoy naman ay may daang matuwid at si Digong ay mayroong changes coming. Parang throwback din ito nung panahon ng kanyang tatay na naglunsad ng bagong lipunan or New Society Movement nung panahon ng martial law. Katunayan, inununsyo itong rebranding na to ni Pangulong Marcos noon pang Hulyo 2023. At noon pa lamang, marami na rin po ang nagtaka kung bakit medyo delayed ang kanyang rebranding. Mas lalo pang delayed ang kick-off nito bukas, 6 na buwan matapos ang unang announcement. Ayon sa Presidential Communications Office, itong bagong Pilipinas ni Pangulong BBM ay isa na namang hudyat ng pagbabago na nakasalalay sa personal at community involvement and participation. At inaanyayahan ang lahat ng kawani ng gobyerno na tumungo sa Luneta sa linggo. Hindi lamang po malinaw kung required din ang attendance gaya po nung panahon ni Marcos Sr.
Pero kung yan ang happening sa Maynila, sasabay naman ito sa Davao City ng isang kontrobersyal na prayer rally ng other half ng dating tinagurian na Uniteam. Ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte maglulunsad daw ng isang prayer rally laban naman sa People's Initiative na ayon sa kanila ay pakanaraw ng pinsan ni Pangulong Marcos, si Speaker Martin Romualdez. Ang tema ng tinaguriang prayer rally ng mga Duterte ay One Nation, One Opposition. Baka po nagtatanong kayo kung ano ang ibig sabihin nito ng katagang oposisyon. Hindi po yan masyadong malinaw. Pero mali namang opposition yan sa People's Initiative na inireklamo ng mga Duterte at kanilang mga alyado. Ang paratang ng kampo nila, ginagamit ng mga congressman ang pondo ng bayan para bumili ng pirma para po isulong yung People's Initiative at lusawin ang boto ng Senado. Ngayon pa lamang inaasang daragsa sa Davao City ang mga malalapit na kaalyado at mga taga-suporta ng mga Duterte para iparamdam ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Ayon po sa mga organizers, inaasahan nilang 50,000 katao na dadalo sa pagpupulong. At inaasahan din magsasalita, hindi lamang po si Sara Duterte pero pati ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, sa dating po na linggo, asahan ang show of force o pakitaan ng pwersa na magkabilang panig, ang panig ni Pangulong Marcos at ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat sa kanilang public appearances ay mukha namang nagkakasundo pa rin ang dalawa, ilang linggo na po nagbabangayan ang mga supporter ng magkabilang panig. Ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, minsan na pong sinabi na nababahala ang kanyang matalik na kaibigan na si VP Sara kung ano talaga ang balak sa kanya ng Pangulong Marcos. Bakit po? Dahil sa nakaraang mga buwan, tila lumalaki at ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan po ng dalawang panig. Mula sa binagong posisyon ng Marcos administration sa China at sa West Philippine Sea hanggang sa binatikos at binawi na confidential funds ni VP Sara hanggang sa mga papiyaw sa war on drugs at ngayon naman sa pagpasok daw ng Pilipinas ng International Criminal Court. At ang pinakahuli nga ay ang issue ng People's Initiative. Si Senadora Amy Marcos, panganay sa mga magkakapatid, ay kilala pong kaibigan ni Sara Duterte. Kahit po siya ay tila iwas pusoy sa linggo. Nung tanongin namin siya kung saan siya mag-a-attend, kung dumasya sa Luneta o sa Davao City, ang kanyang sagot, ang senador daw ay magsisick leave. May nakaambang malaki ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng 2 piso o higit pa ang kada litro ng gasolina. Ang diesel naman halos piso rin ang itataas, habang 20 hanggang 30 centavos naman ang madadagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa presyo ng petrolyo ang buwabang supply ng langis sa Amerika. Weather update naman tayo. Maulang panahon pa rin ang mararanasan ng mga taga Mindanao. Magiging makulimlim ang panahon na may kalat-kalat na pagulan sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region hanggang bukas. Gayun din sa ilang bahagi ng Visayas, partikular sa Southern Leyte at Eastern Samar. Ingat po sa mga posibleng pagbaha at mga landslide mga kapatid. Magiging maulan din sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas. Mas mahihinang ulan naman ang mararanasan sa Cordillera Region, Cagayan Valley at ang Bicol Region. Gayun din po sa Aurora at Quezon Provinces. May chance rin ng mga pulupulong pagulan sa Metro Manila. Dulot pa rin ito ng amihan at shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Susunod, rider na nagpakilalang pulis sinita matapos dumaan sa bike lane sa EDSA. Sa pool sa video, ang opakan ng mga Koreano sa Taguig, hindi na nagpaawat sa mga pulis. At K-pop girl group na ITZY babalik ulit sa Pilipinas para mag-concert. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sinita ang isang rider na nagpakilalang pulis matapos dumaan sa bike lane sa EDSA. Ang depensa ng rider, nagmamadali lang siya. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Nagkasagutan ng rider na ito at mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation at Coast Guard sa bahagi ng EDSA Santolan kahapon. Nagsagawa ng operasyon ng SAICT para manghuli ng mga iligal na dumadaan sa bike lane. Ang nasitang rider, nagpakilala pa raw na pulis at may ipinakitang ID. Pero sa gitna ng sagutan, bigla rin itong kumambyo. Hindi ko ginagamit yung profession ko. Sabi mo pulis ka eh. Nagmamadali ako, sabi ko, galing ako kang promise, sabi ko.
Nagalit din ang rider na binibidyoan siya. Hindi mag-record ka rin. Bastos ka magsalita eh. Depensa ng silitang rider, nagmamadali raw siya kaya siya dumaan sa bike lane. Ang gusto niya lahat hulihin, lahat naman hinuhuli yung mga dumadaan dun sa bike lane. If you will look at the video, ang dami naman nahuhuli. Sa uli, tinikita ng rider at kinumbiskan ang kanyang lisensya. Aanamin din ng Department of Transportation kung totoong pulis ang naturang rider. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hinihikayat ni DILG Secretary Benher Abalos sa mga may-ari ng sasakyan na i-check sa LTO kung lehitimo ang hawak nilang plaka. Kasunod yan ang pagkakaaresto sa 3 LTO employee na nagbebenta ng mga peking plaka. Nasa frontline ng balita yan si Gerard de la Peña. Iniharap kanina sa isang press conference ng Land Transportation Office, Department of the Interior and Local Government at Quezon City Police District ang 3 empleyado ng LTO na nabistong sangkot sa pagdanakaw ng mga plaka ng sasakyan na sila raw mismo ang gumagawa sa LTO plate making plant. Embosser umano ang trabaho ni na Jenard Arida at RJ Añasco, habang warehouse staff naman si Valeriano Labayno. Sila mismo nagmamanufacture ng plaka, tapos ilalabas nila yun, kaya hindi siya mare-record. Yun ang nagiging problema sa mata ng mga law enforcement sa labas, sa mata nila original yun. Hinala ng LTO, nagagamit sa krimen ang mga made-to-order license plates na ipinupuslit ng 3 na bisto sila matapos ibunyag ng kanilang katrabaho ang kanilang iligal na operasyon. Itong testigo po natin ay napapansin niya na yung process po kasi ng paggawa ng plaka, hindi siya usual kung bakit may nagsisegregate, bakit hindi tuloy-tuloy na dinadala sa machine, bakit merong nasisegregate. So doon po yun nag-umpisa. At dahil random ang paggawa ng plaka ng mga suspect, posibleng hindi na ito nare-record at baka may duplicate na rin na nasa sirkulasyon. 5 hanggang 10,000 piso raw ang bentahan ng plaka. Nitong Enero, nasa 38 plaka raw ang naibenta ng grupo. Kasong qualified theft ang haharapin ng 3 LTO employees. Patuloy naman ang paghahanap sa mastermind na nag-absence without leave o AWOL na raw sa LTO. Hinigpitan na ang seguridad sa planta ng plaka para hindi na maulit ang pagpupuslit. Inaalam din kung marami pang kasabwat ang 3 nahuling empleyado. Malawakan investigasyon po to, hindi lang po sa central office. We have ongoing investigations also in our regional offices. May paalala naman si DILG Secretary Benher Abalos sa mga motorista, lalo na yung mga bumibili ng second-hand na sasakyan. Sa mga bibili ng kotse, huwag kayo umasa sa plaka lamang. Make sure pa-check kayo mismo sa LTO. Gagawa rin daw ng website ang LTO para ma-verify na may-ari ng sasakyan kung legal ang kanilang plaka. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ibinasura ng MTRCB ang apela ng Sunshine Media Network International SMNI kaugnay ng suspensyon sa 2 nilang programa. Ayon sa MTRCB, napatunayang lumabag sa broadcast guidelines at standards ng ilang episodes ng Gikan sa Masa, Para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Isa sa mga host niyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat ang suspensyon sa mga reklamong death threat at hindi magagandang pananalita sa SMNI shows. Disyembre ng patawan ng 14-day suspension ang mga programa. Extended pa ito ngayon ng 28 days. Nauna na rin pinasuspindi ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng SMNI dahil naman sa kasong administratibo. Pinangalanan na ang starting lineup ng 2024 NBA All-Star Game. Nauuna na dyan si LeBron James na tatayong captain ng West All-Star. Ngayong balik na sa dating format ang All-Star Game. Makakasama niya sina Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant at defending champ Nikola Jokic. Para naman sa East, pangunahan sila ni Giannis Antetokounmpo. Kasama niya sa starting 5 si Damian Lillard, Jason Tatum, Joel Embiid at Tyrese Haliburton. Makasaysay ng selection na ito kay LeBron dahil 20th time na niyang maglalaro sa All-Star Game. First time yan sa kasaysayan ng NBA na break niya ang 19-time record ng NBA legend na si Kareem Abdul-Jabbar.
Magaganap o mangyayari ang All-Star Games sa Indiana sa February 17 to 19. Susunod, 4 na Koreanong lasing nagsuntukan sa Taguig. Mga umaawat na pulis at CQ, muntik pang madamay. Politiko sa South Korea biglang pinaghahampas ng bato ng isang binatilyo. At Pamilya Mulak, excited na sa gagawin nilang sitcom dito sa TV5. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nalasing, nagsigawan at nagsuntukan ng 4 na Koreano sa Taguig City. Pati mga umawat na pulis at gwardiya muntik nang masaktan. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Panay ang sigawan ng 4 na Koreanong yan sa parking lot na ito sa BGC sa Taguig kaninang madaling araw. Nag-aambahan ng suntok ang lalaking nakaputing polo at ang nakaitim na t-shirt. Pero ilang saglit pa, ang ambahan nauwi sa suntukan. Nakisali na rin ang 2 pa nilang kasama. Tinangka na nakaitim na tumakas pero hinabol siya ng kaalitan. Hanggang sa makorner siya at saka tinagtad ng suntok. Sinubukan ng mga pulis at CQ na awatin sila pero di sila nagpapigil. Sa presinto tuloy ang bagsak ng 4 na Koreano. Kinilala sila sina Seng Jun Lee, Jun Jae Kim, Jong Min Kim at Seng Yeon Kim. Ayon sa Taguig PNP, lasing ang 4 na Koreano na muntikan din silang saktan. Halos nadaplitan na rin po kami ng mga suntok, kaganoon din yung security ng mga nag-aaway-away po. Tila na masmasan naman ang 4 ng mahuli na mga magtotropa pala. Nang matanong kung bakit sila nagsuntukan. Just my friend and the friendship and then fight scandal. I don't understand. Super smart team. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad kung mga turista o nagtatrabaho sa lungsod ang 4. Sa huli, nagkaareglo na rin. Pero desidido raw ang Taguig Police na magsampa ng reklamo laban sa 4 na Korean national. Alarming scandal dahil po sa ginawa nilang kaguluhan po doon. And then yung disobedience po dahil sa kabila po ng pag-awat natin sa kanila, patuloy pa rin po yung ginawa nilang panggugulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa kauna-unahang pagkakataon, binitay sa pamamagitan ng nitrogen gas ang isang lalaki sa Amerika. Habang sa South Korea, pinaghampas ng bato ang isang politiko. Narito na ang Frontline News Abroad. Kuha sa CCTV na ito ang paglabas ng isang babae mula sa isang establishmento sa Seoul, South Korea. Kasabay niya ang isang lalaking nakamas na tila nakikipag-usap sa kanya. Maya-maya bigla na lang inatake ng lalaki ang babae gamit ang bato. Hindi siya tinigilang hampasin ng lalaki kahit pa natumba na ang biktima. Sinubukan pang umawat ng residenteng kakalabas lang mula sa elevator pero hindi nagpatinag ang lalaki. Napag-alamang isa palang politiko ang biktima na si Bae Yoon-jin, miyembro ng People Power Party. Duguan siyang dinala sa ospital. Agad namang naaresto ang salarin na 15 anyos lamang. Hindi patukoy ang motibo ng binatilyo. Ang pag-ataking yan sa isang politiko, ikinababahala ng mga residente sa South Korea. Nitong January 2 lang nang saksakin sa leeg ang leader ng Democratic Party na si Lee Jae-myung nang bumisita siya sa Busan. Sa Alabama naman sa Amerika, binitay sa pamamagitan ng nitrogen gas ang isang lalaking hinatulan ng kamatayan. Ito ang unang pagkakataong ginawang ganitong paraan ng capital punishment sa Amerika. Sinoffocate si Kenneth Smith sa purong nitrogen gas sa loob ng execution chamber nitong Huwebes. Dumalo sa execution ang kanyang asawa at ilang kaanak. Hinatulang guilty si Smith sa pagpatay sa isang residente sa Alabama noong pang 1988. Tinuligsa naman ito ng mga residenteng hindi pabor sa death penalty. Anila, tigilan na ang mga experimental execution. What we know is that experimentation of using nitrogen to euthanize animals has gone horrifically wrong. That's going to open the door to a lot more executions here in Alabama, and other states are looking at this too. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Quiz Tonight na tayo. May hiling si Queen of All Media Kris Aquino sa kanyang yumaong ina na si dating Pangulo Cory Aquino kaugnay ng kanyang sakit. At sa iba pang showbiz update, makakasama na natin ang buong pamilya Mulak dito sa TV5. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Belinario. The Mulak family is here. Opisyal na ang pumirma ng kontrata rito sa TV5 ang mag-asawang Aga at Charlene Gonzalez Mulak kasama ang mga anak nilang sina Atasha at Andres. Para ito sa upcoming sitcom nila dito sa Kapatid Network. Ang kwento nito tungkol sa isang pamilya na puno ng pagmamahalan. Masaya ako makasama ang pamilya ko, nakakapanibago. Kasi ngayon na kami magkakasama. Sa bahay, sanay kami, no? Pero ngayon in front of the camera. This is the first time na magkasama kaming buo. So, it was a project I think all of us were looking forward to. Something that is a once-in-a-lifetime opportunity. Ngayon lang mangyayari to. Si Atasha, puspusan na nga ang preparation lalo pat nag-host din siya ngayon sa #1 noontime show na Eat Bulaga. And I'm really looking forward to it, and it's something that, you know, I'd always make jokes. At kahit medyo mahiyain, ready na raw si Andres na sumabak sa showbiz. I'm super excited because I get to work with not only my family, but my best friends really every day. So it's gonna be a fun experience for sure. Super happy naman si MVP Group of Companies Chairman Manny V. Pangilinan sa pagpasok ng Mulak family sa TV5. On behalf of all of us at TV5, we'd like to thank the kids first. Atasha principally. I sometimes catch you on TVJ. Of course, Andre. Of course, to Charlene. And of course, Aga. So thank you and welcome. A warm welcome to all of you. Thank you. May welcome message din si TV5 President and CEO Guido Zaballero sa pamilya Mulak. Sa buong Mulak family, we welcome you to the Kapatid Network with open arms and open hearts. Sobra po kaming excited and grateful that you chose this network to be your new home. Abangan ang sitcom ng Mulak family dito lang sa TV5. Naman si Queen of All Media Kris Aquino sa kaarawan kahapon nang yumaon niyang ina na si dating Pangulong Cory Aquino. Shinare ni Kris sa kanyang Instagram story ang picture ng mga anak niyang sina Bimby at Josh na nasa Disneyland. Ganito raw nila i-celebrate ang birthday noon ni Cory. Pero hindi nakasama ngayon si Kris dahil sa kanyang sakit. Shinare din ni Kris ang isa pang picture niya kung saan makikitang namumula ang ilang bahagi ng kanyang mukha. Sa kanyang caption, patuloy raw siyang lumalaban dahil nakita raw niya noon kung paano lumaban ang kanyang ina. Kaya naman humingi si Kris ng lakas ng loob kay Cory. Mas lalo pa raw kasing nagiging mahirap magpakatatag. Bukod dyan, inanunsyo din ni Kris Aquino na may mga sintomas na siya ng lupus. Sa Amerika, nagpapagamot si Kris. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Good news naman sa mga Pinoy Midzy. Muling magko-concert dito sa bansa ang K-pop girl group na ITZY. Sa bagong post nila online, kabilang ang Manila sa stop ng kanilang Born to Be World Tour. Gaganapin yan sa Mall of Asia Arena sa August 3. Wala pang detalye sa ticket selling. Bago yan, lilibot din sila sa ilang bansa sa Amerika at Europe. Huling bumisita sa Pilipinas ang ITZY last December sa Asia Artist Awards. Abangan! Kakayanin mo bang makulong sa loob ng kabaong habang nagsosolve ng mga puzzle? At rooftop bar sa Makati na may giant playground para sa buong barkada. Tara, ride tayo dyan! Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Kaya niyo bang magpakulong sa loob ng kabaong? Yan ang escape... Tagal kong nagsalita. Yan ang escape room challenge sa Spain. Ang rule, papasok sa loob ng kabaong ang mag-partner. Meron silang 30 minuto para isolve ang mga puzzle para makalabas.
May mga speaker sa loob ng kabaong para makapag-usap ng diskarte ang dalawang player na nasa magkahiwalay na kabaong. Kapag nag-give up ang isang player, game over na. Pwedeng mamili ng disenyo ng hihigaang kabaong. Kung mas palaban ka, pwedeng piliin ang kabaong na para kang kinikrimit. Kakasaka ba dyan, mga kapatid? Friday na kaya deserve natin gumimik. At speaking of gimmick, dadalhin namin kayo sa hindi basta-bastang rooftop bar sa Makati City na hindi lang pang chill, mag-e-enjoy din sa paglalaro. Tara, ride tayo dyan! Kilala ang poblasyon sa Makati dahil sa makulay at active na nightlife dito. Ngayon, bibisitahin natin ang isang rooftop bar na may kakaibang gimmick. Isang giant playground para sa mga adults. Ano mga kapatid? Tara, gimmick tayo! Saan ba nanggaling po ang concept ng Fun Roof? We wanted to have something na pwede kang uminom, marami ka pang ibang pwedeng gawin na andyan lang. Hindi mo kailangan lumabas or anything. Ito ay isang bar din, di ba? Yes. Ano pa bang meron dito? Meron ba kayong mga DJ, live bands? Actually, yes. There's DJs. Sa indoor natin, meron dyan yung DJ area natin. Diyan nagpa-party talaga. Everyone wants nakainom na. So together with your Instagrammable drinks, Instagrammable food, mostly lahat yan indoor. Pero you can also order it here outside. Ang kakaibang gimmick ng bar na ito, ating sinubukan. Ma'am, kain yan, ma'am. Tingin ko ito na talaga yun. I'm scared. Ano? Oh! Wait! Okay! Wait! Paano ganon? Okay, one! Ano ka? Ay! 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 Ang presyo kada game mula 100 hanggang 500 pesos. Pwede rin mag-play all you can sa halagang 999. Bukod sa fun outdoor activities, meron ding iba't ibang table games na patok na bonding activity para sa buong barkada. Ang Neo Tokyo vibes at makukulay na ilaw ng rooftop bar, partneran mo pa ng insta-worthy na food and drinks. May variety of main dishes at bar chows na babalik-balikan. Coconut milk. Tapos, yung vinegar na lalasaan ko pa din. Sliders. Oh my gosh, ang sarap! Ang sarap! Grabe! Tomahawk na ginawa niyo pang chop. In fairness, ang sarap. At ang kanilang signature cocktails, paandar pagdating sa preparation at presentation. For the foods, it's really great. Like, I would rate it 10 out of 10. And for the drinks, it's really great. So we've tried the Madeleines here. Masaya po siya. It's really good to spend some quality time here with your barkada. Or if you have like anniversary with your loved ones. Sa golf, actually very challenging eh. Maganda yung course niya kasi kakaiba. It's very nice kasi rooftop yung vibe niya, mahangin, and then like at the same time yung neon lights gives it a retro vibe. And then maganda din na meron din silang indoor area for drinking and then outdoor for playing, which is very fun, especially pag kasama mo mga friends mo and then yung loved ones mo. Good vibes, fun games, at ang favorite drinks at food ng mga mahilig gumimik dyan, talaga namang perfect night out with the barkada. Mga kapatid, samahan niyo ulit ako hanggang sa susunod nating gimmick dito sa Ride Tayo Dyan. Ay! 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 Woohoo! Thank you guys, thank you. Thank you.
Ano mga kapatid, ride at gimmick na tayo dyan. Ako si Jania Lipon. Happy Friday mga kapatid. Natalo ako sa bet. Sabi ko 3 sigaw, nag-5. Pero bakit kahit nasa bar siya, sumisigaw pa rin siya? O yun kasi naman in fairness may laro. Oo, masaya doon. Gusto mo ba naglalaro siya, hindi siya umiimig? Tayo yun. Tayo yun. The very boring us. Okay, pero nag-enjoy ka. Yes, Parang super. sa food. Yes. May take out ka? Actually, after nung dumiretso na ako dito, sayang nga maraming. Next time, ayusin mo kaming dalawa para maganda yung review namin. Pero masaya yun pagkasama ko talaga kayo dun eh. Magge-games tayo, inom tayo, gano'n. Inom ng water. O sige, pag 3 kami, 3 rin tayo magle-LED wall. Kasama ka rin O teka, baka overtime tayo. Okay. Yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagasang balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adlingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.